malakas lang yung ano. Pero sige, dito na lang muna kayo tumutok ha. Ayan. Ayan, sige po. So ngayong umaga po, no, sabi ko nga po ay pinagdiriwang sa karamihan no, ang araw ng mga ama. Amen. So ano ba ang naaalala nyo no, na best moments? Yan, pag sinabing ang tatay nyo. Yan. Kamusta ang tatay nyo sa inyo? Ano mga best moments na naaalala ninyo? Siguro ang iba ay sasabihin, tatay ko, tagapagtanggol ko. O ang tatay ko kapag kasama ko, parang walang ano tawag doon, walang makakagabi sa amin. Yan ano? Siguro ang iba sasabihan naman ay hindi ganyan na naging experience ko sa tatay ko. Iba naman. Amen? Iba-iba tayo ng kwento. Pero isa ang masasabi natin na salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng tatay. Amen po ba? Sabi nga no, last month ang sinelebrate natin ay araw ng mga nanay. Ngayon naman ay araw ng mga tatay. Ibig sabihin, ang bawat isa ay binibigyan ng pagpapahalaga. Amen po ba? Sabi nga no, wala namang nabanggit sa Bible na Mother's Day o Father's Day. But then, sinabi rin kasi sa Bible na honor your mother and mother. Sabihin your parents. Ibig sabihin, niloob ng Lord na magkaroon ng celebration na tulad nito ng Father's Day and Mother's Day para pag-honor sa ating mga magulang. Amen po ba? At alam niyo ba, sa bawat isa sa atin dito, kami nasa stage na kami ng parenthood. Kayo rin, ng mga walang asawa ngayon, mga kabataan, darating din kayo dyan. Amen? So habang wala pa kayo sa time na i-honor kayo bilang magulang, dapat natututunan yung i-honor ngayon yung mga magulang din. Amen po ba? Taas ka kami ng mga kabataan o ng mga wala pang asawa. Yan, ang dami, no? Ito ba, ganito pagkakataon, ito yung isang way para mas tawag doon, magawa natin yung tinatawag na honor your father and mother. Ano ba yan? Ibig sabihin, kailangan ba may mabigay kayo sa magulang? Pwede. Pero ang mas mahalaga sa lahat, yung respeto at pagmamahal na maibibigay ninyo. Higit pa yun sa anumang bagay na pwede niyong ibigay. Amen po ba? Ano ba yan? Kapag okay lang bang magulang natin yan, saka natin bibigyan? Hindi. Sabi nga doon, honor your father and mother. Walang sinabi doon, kasi ganito, kasi ganyan. Hindi. Ang sinabi lang doon, gawin mo yun. At ayun ang makakapagbigay ng papuri sa ating Diyos. Amen? Mga kabataan, malinaw? Amen. So, do not hold back. No, huwag sabihin, nahiya ako eh. Hindi ako ganun eh. Hindi naman kasi sinasabing mag-exage kayo. Pero, hanggat maaari, magbigay ng effort. Amen? Yes. Nabati niyo ba ng nakaraan ng mother niyo? Ngayon? Sa mga meron? Happy Father's Day, nabati niyo na? Nag-kiss ba kayo? Yung mga tatay niyo ba nagpapakiss pa? Emil daw, nagpapakiss pa. Ayan, so, ito yung mga panahon na sa pagod, sa sakripisyo ng mga magulang natin. Hanggang maaari, no, mabigyan natin sila ng kaluwagan sa kanilang damdamin. Amen po ba? Ayan, mabigyan natin sila ng, yung sinatawag na parangal. Na salamat kasi tatay, alam ko, yung paghihirap mo, o sabihin na natin na nandiyan ka lagi para sa amin. O sabihin na rin natin na ikaw ang ginamit ng Lord para ako ay lumabas, para ako ay maipanganak. Salamat na sa bagay na yun. Amen po. So hindi po yan ang mensahe natin, kasi ang focus ng mensahe natin sa mga tatay. Taas nga kami ng mga poging tatay dyan. Ayaw mo taas? Pogi lang. Actually, hindi naman ito mahaba. No? Pero sa mga lalaki, taas kami nga ng mga lalaki, lahat ng lalaki. Ayan. Kasi pag binimensahe ng mga tatay, ibig sabihin mga binata kasama dyan. Taas naman kami ng mga dalaga at yung mga asawa. Ayan. Ibig sabihin, ito rin yung time na kayo ay maging handa rin sa pagpili, no? Sa mga dalaga. At sa mga asawa naman, ay ito rin yung time para paalalahanan niyo yung asawa ninyo. Amen? Ayan. So ngayong umaga po, no? Ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa mga tatay. Pero alam niyo po, isa po sa in-instill ng Lord sa akin ay ang father. Yan. Sabi nga po natin father. Father. Pero ang totoo, dapat ang isang lalaki bago siya maging father, dapat siya ay good husband.
Amen? Amen po ba? Amen. Alam ko sa iba hindi pa kasal, no? May makakilala tayo mga hindi pa kasal. Pero isa sa plano ng Lord ay dapat bago ka maging good father, maging good husband ka muna. Amen. Amen. Kailangan ang isang lalaki ay good siya doon sa kanyang kasamang babae. Dahil hindi pwedeng good father ka pag you are not a good husband. Yes. Do you agree? Mga kababaihan. Amen. No? Siguro sasabihin natin, sa nangyayari sa mundo ngayon, may nangyayari naman pastor eh. May nakita naman ako, magaling naman na tatay. Nagpo-provide sa mga anak, ganyan-ganyan. Pero pag tinanong mo, kamusta kayo, nung nanay ng anak. So kung sabihin nila, puso naman na yan ngayon, pastor, na ano eh. Pero ang sabi nga, ayun nga ba ang plano ng Diyos? Ayun nga ba ang kagustuhan ng Diyos? Amen? So dapat maunawaan natin ngayon bilang Kristiyano, taas nga kami ng mananampalataya ng Lord. Amen. Tinuturuan tayo ng Lord ng ayon sa kanyang salita. Ang salita niya ang katotohanan. Ano man po ang makita natin ngayon, lalo na pinupush ang divorce. Sino may alam na ngayon ng, tawag doon ng balita, mainit-init pa. Na ang dami ngayon nagsasabi sa kanila, divorce, mahalaga yan. Kasi paano kung mga gusto magsimula? Paano yung mga nasaktan? Oo, meron nasaktan, may gusto magsimula. Pero sinabi po sa salita ng Lord, God hates divorce. Yes. Anong ibig sabihin? Bago ka kasi pumasok sa bagay na yan, dapat pinag-iisipan mo maigi. Amen. Amen. Alam ko sa atin, sa mga may asawa, hindi na applicable sa atin yun na pag-isipan mo maigi. Nandiyan ka na. Yes. Amen? Kailangan yung tinatayuan mo. At kailangan, pinangahawakan mo yung tinatawag na sinabi mismo ni Jesus, God hates divorce. Mga lalaki, God hates divorce. Amen? Mga babae, God hates divorce. Amen? Kahit sabihin sa batas nila yan, pero yan ay wala sa salita ng Diyos. Na? Against ang Lord yan. Ano nga lang ba sinasabi nila na pwedeng, tawag doon, ground ng divorce? Kapag nagkaroon ng, marital, yung tawag doon yung may nangyari. Yan, harap-harapan. Amen. Pero alam niyo bang sinasabi doon, kalaban, dapat pag naghiwalay na, hindi na mag-asawa. Amen. So napakabigat ng topic na to. Pero ibabalik ko muna doon sa sinabi na before na maging good father ka, kailangan ikaw ay good husband. Amen. Mga lalaki, malinaw ba yun? So sabi rito, verse 25, para tayong Bible study na preaching. Verse 25, napakalinaw. Husbands, love your wives. Sinabi ba agad na husband? Love your children? Una, love your wives. Bakit? Sabi kasi nito, even Christ also loved the church and gave himself for it. Mga lalaki, makinig, kahit binata, o may asawa, ang buhay nyo, dapat handa kayo bibigay para sa asawa. Amen. At sa mga magiging asawa ninyo. Huwag na huwag kang pipili ng babae sa sabihin mo na pag may aso, iiwanan ko yan, ako itatakbo. Amen. Aso pa lang yun, paano kung problema na? Paano kung hindi magkaanak? Sasabihin mo, gusto ko may anak eh, iiwanan kita. Amen? Malinaw, nakikita natin. Ang Panginoong Jesucristo, minahal niya ang church. Ang tanong, kamahal-mahal pa tayo? Hindi. Ano ibig sabihin? Hindi sa nangasawa natin. Hindi ka mahal-mahal, pero hindi ibig sabihin, iniwan mo. Amen. Takas na kami na, alis. Amen. Nakukuha natin, kasi sa oras na nagdesisyon kayo na mag-isang dibdib, walang iwanan. Yes. Walang iwanan. Sabihin mo nga, kung nandiyan dyan ng partner mo, pag wala, i-whisper mo na, walang iwanan. Kanta lang po. Iniwan ka na niya ngayon. Di ba? Hindi natin alam sa iba, pero mapalat kayo naririnig nyo to dahil kailangan nyo marinig. Amen. Huwag nyo na silang isipin na sila, hiwalay na eh. Ang isipin mo ngayon, ikaw. Yes. Ang tingnan mo ngayon, ikaw. Kasi ang salita ng Lord para sa atin na nandito ngayon. Amen. Amen? So, unang-una, husbands, love your wives. Yan, hindi marami ha. Isa lang. So, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Huwag ka mag-aasawa kung hindi mo kayang ibigay yung buhay mo para sa mapapangasawa mo. Amen.
Malinaw mga lalaki? Yes. Ngayon, sexy. Paano after 10 years? Siksik na. Diba? Ngayon, nakakangiti, kompleto pang ngipin. After 5 years, Bungal. paggising, pustiso pa lang. Ay, grabe siya. Ayan. Parang sa amin lahat yan ah. Di ba sabi, you cannot give what you don't have? Eh, syempre, ang isi-share natin. Hindi, pero, di ba? Sa atin naman, hindi naman niya kasi ginulat. Sinabi niya na kaagad sa akin na pustiso siya. Ayan. No, ibig sabihin, kaya nga tuwan-tuwa ako doon sa kasabihan na ang pag-asawa hindi dito yung sumubo ka ng kanin na mainit, bakit ayaw mo na bigla mo? Napaso? Pag napaso. Kasi pag ayaw, hindi, pag ayaw, ano? Ano sabihin, pwedeng malamig din yung nakain mo. Ayoko ng lamig, gusto ko yung mainit, inuluwa mo. Gusto, di ba? Sige, push. Ayan. Ibig sabihin, napakahalaga nito na mga lalaki, ang unang-unang goal natin, hindi mahalin mo agad yung mga anak mo. Ang unang goal mo, mahalin mo yung asawa. Asawa. Yung nanay ng anak mo. Yes. Sabihin mo nga, nanay ng anak mo, mahalin mo. Una. Bakit? Sino ba yung una mo nakilala? Anak mo o yung asawa mo? Asawa. Kaya mga anak, huwag magselos ah. Huwag mong serious mga anak, wala kayong karapatan. Kasi bago kayo, sila muna. Yes. Ang nanay ang kailangang magkaroon ng selos. Pero huwag naman masyado. Bakit? Kasi siya naman talaga yung maganda una sa anak sa asawa nila eh. Amen. Sila naman yung unang special eh. Yes. Kaso nga lang, nagkakamali na kasi minsan ng mga tatay. O minsan din ng mga nanay. Ayan. Ay nagiging mas special ang mga anak. Kaya minsan nagkakagulong pamilya. Kasi dapat unahin natin mahalin yung partner natin. Amen. Amen po ba? Sino rito yung natulog, malaki na anak mo, nasa gitna pa. Walang ganun ha. Francis, nasa gitna pa. Kailangan, kapag ang anak mo, hindi mo na pinapadede, yan. Hindi na siya, hindi na siya dependent sa'yo masyado. Yung kaya nang ihiwalay mo na. Kasi dapat magkatabi sa higaan ang mag-asawa. Amen po ba? Amen. Kaya ang mga binata dalaga hindi magkatabi kasi hindi pa kayo mag-asawa. Huwag magtatabi hanggat hindi mag-asawa. Amen. Ayan. Malinaw ba yun? Verse 25 pa lang, hanggang 31 tayo. Ayan. Pangalawa, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Ano bang ibig sabihin nito? Napakahalaga po, mga babae, taas ng kamay. Yan, siguro mga dalaga na lang pala dalaga. Ito yung pagkakataon ninyo na malaman ninyo na pumili kayo ng isang Kristiyano na mapapangasawa ninyo o magiging partner nila. Bakit? Kasi po, isa po sa mga lalaki makinig. Yan, balik na naman sa atin. Dahil isa po sa napakatindi na inatang sa atin ng Panginoon o ng ating Diyos, tayo mga tatay ang dapat nagtuturo ng salita ng Diyos sa ating pamilya. Amen. Ulitin ko, nakikinig ba mga tatay? Tayong mga tatay ang nagtuturo sa ating pamilya, sa ating asawa at sa ating mga anak ng salita ng Diyos. Ayun po talaga ang inatang sa atin bilang mga tatay. Ito yung sabihin that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Ano yung word doon? Salita ng Diyos. Siguro sabihin natin parang ang hirap naman nun. Ako, bagong Kristiyano ako. Ako ay hindi malalim sa Panginoon. Mga tatay, ibig sabihin may pagkakataon tayong gawin. Kasi lahat naman natututunan. Amen. Amen po ba? Lahat natututunan. Why not gawin natin yung pinaka-the best na tayo ang pagsimulan ng salita ng Lord para sa ating mga pamilya. Kaya nahihiran na amen sa mga tatay? Mga tatay, ganun kabigat. Hindi lang para mag-provide ka, hindi lang para magpakapagod ka, no? Spiritual welfare ng pamilya natin ang mahalaga. Amen.
Kaya dapat sa bahay, hindi si nanay nagsasabi, oh, pray na tayo. Magbasa na tayo. Dapat pala mga tatay. Amen. Amen? Sa pag-church, hindi pala dapat ang nanay. Ang tatay pa rin sabi, simba tayo. Pag sinabi ng anak na ayaw, ay, wala kang kain. Sisimba yan. Ibig sabihin, talagang merong mando ang tatay. Masama ba na manduhan ng anak mo sa mabuting bagay? Hindi. Kung kaya natin silang i-tolerate sa mga bagay na gusto nila na alam natin hindi makakatulong sa kanila, why not? I-mandate mo yung isang bagay na alam mo napapalapit sila sa Panginoon. Amen. Kahit nasasaktan sila sa ngayon, okay lang yun. Kasi along the way, malalaman nila na, tatay ko gusto pala mapabuti ako. Ang gusto mapalapit ako sa Panginoon. Amen po ba mga tatay? Hindi pa huli ang lahat. Narinig mo to ngayon dahil gusto ng Panginoon mabago ang pamumuno natin sa ating pamilya. Yung naaayon sa kanyang kalooban. Amen po. Pwede ba palakpakan natin ng Lord? So, siyempre, ang isang pamilya, no, na pinangungunahan ng isang tatay, kapag ang tatay ang nangunguna, kapag ang tatay tinatayuan niya bilang isang Kristiyanong ama, sabi niyo nga po, Kristiyanong ama. Ito po ang nangyayari. Ang tatay, ito nangyayari, sabi, that he might present it to himself a glorious church, not having a spot, a wrinkle, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Una ang asawa. Pangalawa ang anak. Ang isang ama na marunong mag-lead sa kanyang pamilya ng spiritual. Sabi niyo po, spiritual. Alam niyo po, natutulungan niya na ang kanyang pamilya ay namumuhay ng may kabanalan. Kaya nga sinasabi nila lagi naalala niyo sinasabi na kung ano ang bunga, ano ba yun? Ano ang puno, siya rin ang bunga. Kasi may nakita ko, una bunga nakita ko bago yung puno. Kung ano ang puno, siyang bunga. Ang sakit sabihin, di ba? Mga tatay, ang sakit, di ba? Amen. Sabihin mo, tikas ng ulo mo, anak. Sabi sa'yo ng anak mo, kung ano pong puno, siya pong bunga. Sakto. Sabi mo, kung yung sarili mo, magkakatasaan mo. E paano kung ikaw ay isang, kaya nga sabi ni Jesus, di ba, I am the true vine. Ibig sabihin tayo, pag connected tayo sa Kanya, nagiging tulad tayo sa Kanya. So, ibig sabihin, kung tayo mga ama, connected tayo kay Jesus, yung mga anak natin, posibleng hindi maging katulad ni Jesus. Amen? Ano nga ba ngayon ang ginagawa mong example na nakikita ng anak mo? Mga tatay, masakit ba? Masakit? Sabi mo, praise God! Praise God. Salamat! Nakikita ka ba ng anak mo na sinisigawan mo ang partner mo? Kaya ngayon nasa isip niya, sisigawan ko rin yung magiging partner ko. Minumura mo ba? Mumurahin ko rin. Direktahan tayo. Kasi gusto ng Lord, babago tayo. Mahal ka ng Lord. Sabi mo nga sa mga tatay, mga anak, asawa, mahal ka ng Lord. Mahal ka ng Lord. Ano ang example na binibigay natin ngayon sa pamilya natin? Ano ang binibigay mo ngayong special na bagay sa asawa mo? Amen po? Sa ginagawa mo ba sa kanila, masasabi mo ba na siya ay sinasabing walang spot? Walang wrinkle? O yung mukha puro wrinkle na? Dahil sa problema, dahil sa pag-unawa sa'yo? Nasasabi ba natin na siya ay natuturuan natin sila ng holy na pamumuhay? Na sila ay without blemish? O sa bata pa lang na mata nila, nakikita na nila ang maling ginagawa natin? Kaya nga sinabi, di ba, sa isang kasabihan, anumang makita ng bata, no, sa mata nila, ay ito ay nagiging tama. Ang bibigat ng mga ganun, ano? Pero minsan hindi natin nabibigyan pansin. Kaya ngayon binabalik tayo ng Lord, ang isang ama, ang dapat namumuna sa spiritual na pamumuhay sa isang pamilya. Amen po. Mga babae, mga walang asawa, kaya napakahalaga, do not be equally yoked with the unbelievers. Yes. Amen po ba? Dahil ang ama ang mangunguna. At ang ama, ang siya rin, no? Ang tatay, ang siya rin maghaharap. Kaya nga, natutuwa rin ako isa sa post sa Facebook, yung iba. Sabi, alam mo ba yung itsura ng asawa mo, bisa nagre-reflect kung paano mo siya inaalagaan? Yes. Bakas, no?
totoo kasi. Amen? Minsan kahit gano'n mo damit-tali, pero yung itsura, hindi talaga makangiti. Pagod na pagod din talaga. Nag-reflect yan. Ayan. Amen po ba? Hallelujah. Pastor, ang bigat ng araw na to, Father's Day pa naman. No? Special sa amin to. Ano ga? Ano ga? Di ba, ang sarap na salita ng Lord, no? Kasi napaka-straight to the point. Yes. Hindi tayo binubola ng salita ng Lord. Amen. Kasi ang gusto ng Lord, malaman mo kung ano yung tama at maiwasan mo ang mali. Praise God. Dahil gusto ng Lord maging maayos ang samahan ng mag-asawa. Amen? Amen. Maging maganda ang relasyon ng pamilya. Amen. Hallelujah, praise God. Thank you, Lord. Kaya punta tayo ngayon sa 28. Punta tayo mga tatay, tayo na naman. So, all men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Mga tatay, mahal niyo ba sarili niyo? Mga tatay, sagot, mahal niyo ba sarili niyo? Gusto niyo ba nasusugatan kayo? Gusto niyo nasusugatan kayo? Gusto niyo ba mukha kayong pogi lagi? Amen. Sagot! Mga tatay, gusto niyo ba mga mukha tayong pogi? Pogi-pogian. Kasi sinabi dito, so all men to love their wives as their own body. Ulitin ko, dapat daw ang isang lalaki, ang pagtrato niya sa kanyang asawa ay katulad ng pagtrato niya sa kanyang sariling katawan. Ano ibig sabihin nun? Pagkatawan, gusto mo ba nasasaktan ka? Hindi. Pag sinabi kasi katawan, hindi lang naman yun yung flesh. Yes. Kasama rin dyan emotion, kasama rin dyan yung intellectual. So, mental na, ibig sabihin, kung ano yung mga ayaw mo mangyari sa'yo, tinatawag nilang golden rules. Sino nakakalala ng golden rules? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Amen? So mga lalaki, kung ano yung ayaw natin ginagawa sa atin, ayaw nating maranasan, huwag nating paranas sa asawa natin. Ulitin ko, kung ano yung ayaw mong maranasan, huwag mong paranas sa asawa natin. Amen. Patingin nyo, merong masaya pagsasama pag ganun. Amen. No? Kapag yung maingat ka, ay, ayoko nga sinisigawan ako, hindi ko rin siya sisigawan. Amen. Ayoko nga sinisipa ako, hindi ko rin sisipain. Amen? Ayoko nagugutom ako. So hindi ko rin sila gugutumin. Ayoko nga natitipid ako, tapos sila tinitipid ko. Amen po ba? Malinaw ba? Amen. Alam ko mabigat ang salita natin ngayon, pero praise God. Thank you, Lord. Ramdam na ramdam ko pag-ibig ng Lord sa mga tatay. No? Kaya nga sinabi dito, for no man ever hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord, the church. Ibig sabihin daw, ang ating Panginoon, ginagawa niya ang lahat para ang kanyang church ay mag-flourish. Sino rito yung marunong magkalaman? Gusto ba ang halaman mo tuyot? O gusto mo green? Green. At namumulaklak? Ang Panginoong Isus, ganoon ang ginagawa sa atin. Sinabi niya nga sa kanyang salita, kung sino man na namumunga, pinupunin niya pa. Amen? Para mas lalong mamunga. Ibig sabihin, tayong mga lalaki, dapat katulad tayo ni Kristo. Yung mga asawa natin, hindi natin gusto maging pangit. Ang gusto natin lalo silang Gumanda. Saan? Sa paningin lang ba natin? Kahit sa paningin ng iba. Bakit? Kasi kung anong sabihin sa kanila, balik sa atin yun. Yes. Kapag sinabi, ay yung asawa mo, ganda-ganda niyan, dati. Anong sabihin nun? Anong ginawa mo? Ba't naging ganyan itsura niyan? Tama mga tatay? Minsan ang bigat, no? Pero totoo. Dati ang sigla-sigla niyan. Nung kinasal kayo, ang tamlay niya na. Dati, parang naalala ko, magkasakit yan isang beses sa isang taon ngayon, monthly. Anong ginawa natin? Anong ginagawa natin mga tatay? Amen po ba? Kung paano ang Panginoong Hesus minahal ang kanyang church. Kasi po, alam niyo po, itong pinag-aaralan natin, actually, binanggit ito ni Pablo, no, para i-connect niya ang relation ni Jesus sa church. But then, nirelate niya ito sa isang
pamilya, sa mag-asawa. Yes. Kaya nga, masarap din itong itopic sa atin. Lalo na sa atin ngayon, mga tatay. Sabi nga, no, tumpak sa atin ngayon kasi Father's Day ngayon. Kaya ganun tayo kaya special. No? Natuturuan tayo ng special. Kaya nga sabi dito, no, bigyan pansin mo, for no man ever yet hated his own flesh. Pero pa rito, sinasaktan mo sarili mo? Wala. Amen. Kaya ganun din, sa asawa mo, huwag mong saktan. Huwag mong saktan sa salita. Huwag mong saktan sa physical. Amen? Kaya nga sinasabi lagi nila, alam niyo, pag sinasabi ko sa akin, nag-distract sa akin, ilang taon na ba nung pangasawa mo yan? Ilang taon na asawa mo? Halimbawa kami natin yan, napangasawa ko si ate, 24 years old na siya. Tapos, ganun ko na lang sa bugbugin. Hindi niya ako kilala sa loob ng 24 years o 23 years. Hindi ko nga nakita kung paano siya inalagaan ng nanay niya, kung paano siya inalagaan ng mga kaibigan niya. Tapos pagdating sa akin, masasaktan na lang siya ng ganun-ganun. Anong karapatan ko? Kailangan, ang tanong ay, kailangan ko siyang pahalagaan. Kailangan ko siyang pakaingatan. Ngayon naman, paano kung nangyari baliktad? Naranasan niya, ganito dati, ganito, ganyan, nasasaktan. Ibig sabihin, may karapatan ka rin saktan siya. Hindi. Dapat ikaw ngayon ang magdala ng kaginhawaan sa kanya. Hindi lang sa buhay, kundi sa damdamin, sa kaisipan, sa pisikal. Amen po ba? Amen. Mga tatay, malinaw? Mga lalaki, malinaw? Mga binata? Kaya nga sabi ko, kayo puro pogi-pogi. Alam, mga pogi na tayo eh. Given na yan. Ihanda niyo yung sarili niyo, tayuan ang pagiging lalaki sa inyong magiging partner. Amen. Amen. Baka bukas may mag-asawa, wag muna ha. Hindi pa handa. Kaya nga dito, sinabi na, for we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Sinabi rin tayong church ay kabilang sa pamilya o sa katawan ni Kristo. Kaya tayo mga lalaki, ibilang mo ang asawa mo na parte mo. Saan nga ba uli kinuha ang babae sa lalaki? Sa kanyang tadyang. Malapit daw saan? Sa Puso. puso. Amen? So, kung malapit sa puso, ano kailangan ginagawa sa babae? Minamahal. Sabi mo nga, minamahal. Kaya, special, ibig sabihin, alam mo yun, ang babae, parte mo, kaya pag sinaktan mo yan, ang totoo, sinasaktan mo ang sarili mo. Kapag binastos mo yan, binabastos mo ang sarili mo. Yes. Amen? Para na tayo nasa bawsi nito ah. Kasi yun ang katotohanan. Huwag ka nakatutok sa anak lang. Tutok muna natin ngayon sa mga asawa natin. Kasi minsan ang ganda na ng pangarap natin sa anak, yung asawa natin na nileft out. Amen. Tandaan mo, pinili mo ang asawa mo bago ka nagkaanak. Kaya dapat araw-araw, ano daw? Pinipili mo siya. Totoo yun eh. Kaya kung may paborito kang anak, hindi pa rin dapat anak sa asawa mo. Amen. Asawa mo pa rin ang anak. Hindi mo paborito. Hindi, talagang kabiyak mo siya. You are not complete without her. Amen. Totoo yun. Kaya kasi ate, pinapauwi ko agad din. Nasaan ka na? Ano na pala yun? Magre-react pa eh. Mamaya na sa bahay. Amen. Hallelujah. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Kaya nga sinabi dito, ito yung mabigat eh. Mga lalaki, makinig lahat ng lalaki ha. Sinabi dito, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall become one flesh. Anong ibig sabihin? Mga lalaki, kung mahal nyo ang gusto nyo maging partner, huwag kayong makipisan sa bahay ng magulang niyo. Ulitin ko, wala naman nakikipisan na dito sa mga tatay, praise God. Ito ang salita na ito ay para sa mga binata ngayon. Isa sa pagpapakita mo na totoong mahal mo at nirespeto mo yung magiging asawa mo, handa mo siyang ihiwalay, ibukod. Amen po ba? Bakit? Kaya ka man minsan ayaw mong umalis kasi nanay mo pa rin, tatay mo pa rin yung mas mahal mo. Kaya tayo pa nagka-problema kayo, tay, si ano eh. Yan. Susumbong ka pa. Inuuting kita pag ikaw anak ko.
Kaya JD, Jaire ha, Jeremiah, huwag kayong magsusumpong sa akin sa asawa niyo. Kay mama niyo lang, huwag sa akin. Kaya kukurutin ko kayo kasi tas huwag kayo titira kung saan kami nakatira po nag-asawa na. Sa Canada. Sorry na palayo sila. Huwag ka nag-asawa na. Totoo yun. Kasi hindi natututo ang mga anak, ang may pamilya na. Pati gatas, papasagot. Alam niyo na, namin napanood ako sa Facebook, ang tindi. Teacher siya. Totoo ako doon na napanood ko yun. Sabi niya, kayo mga anak, inalagaan na nga kayo, pinaaral kayo, hindi pa kayo sumunod. Nag-asawa pa kayo, kasi kaya pinapasagot niyo pa sa magulang niyo, yung gatas at diaper, masasabihin niyo, pag hindi pa kayo nabigyan, ang damot ng magulang mo. Tama. Hindi mo ba nakikita na pinaghirap ng magulang mo para gumanda ang buhay mo? Pero mas pinili mong maging paksa ka, ngayon dinamay mo pa sila. Amen po ba? Kaya mga lalaki, mga babae rin, hanggat maaari, huwag dumating sa punto na kaya kayo nasa tatay-nanay nyo na bahay dahil hindi nyo kayang buhay ang sarili nyo, ang pamilya nyo. Huwag ganun. Amen. 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 Kaya ihanda nyo maiging sarili ninyo. Praise God. Pwede ba palakpakan natin yung mga tatay na dito? Kasi wala na busy dito sa mga magulang. Makikipisan yung mga kapatid. Meron, no? Parang kilala ko yun, ha? Pero ayun ang katotohanan. Sabi nito, for this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife, and they two shall become one flesh. Ibig sabihin, magsisimula kayo ng kayo na. Kaya mga tatay, kaya mga magulang na lang din, ano yung tinuturo sa atin dito? Alam niyo ba, through thick and thin, darating ang panahon, ang mga magulang, kayo pa rin ang matitira. Kayo pa rin ang dapat matira. Ayun pa rin yung word. Kayo pa rin ang dapat matira na magkasama. Iwanan ka ng mga anak, okay lang yun. Yes. Pero dapat hindi kayo mag-iwanan sa isa't isa.